Maraming beses na raw niyang isinagawa ang ganitong uri ng mandatory pre-match inspection. Pero noon lamang daw siya nakaranas ng ganoong uri ng pagtrato. I've been match commissioner since 2003. I've done both men's and women's matches on all levels. Siyempre, matsitsyempohan mo din mga player na nasa underwear o hindi pa nakabihis. Ngunit ang pinagkaiba lang nito, yung walang attempt man lang na takpan. At ang pinagkaiba din yung situation na yon, nagtatawanan na naman yung players naghihiyawan. Tapos nakatawa din yung player. Kaya sa isip ko, anong nakakatawa sa ginagawa ko dito, no? Because at that moment in time, the team check is a serious, important undertaking. Maging ang ina ni Christy na si dating First Lady Ming Ramos, dismayado sa nangyari sa anak. They should have respected her. Instead, they were laughing when she was checking their ID and their uniform. No? Let's behave naman. Nakakahiyang Pilipino. Nagpahayag din ng pagkondina si DSWD Secretary Dinky Soliman. Tingin ko ay isang pagkilos o behavior na hindi karapat-dapat, no? Pinakita nila ang di paggalang sa pagkababae ni Binibining Ramos. Giit naman ng sports analyst na si Chino Trinidad, bilang isang national team, responsibilidad ng Philippine Ascals na maging huwaran sa lahat ng kanilang kilos. Whether nandito sila sa Pilipinas o nasa labas sila, once you wear that flag, uulitin ko, it means a whole lot of responsibility. Hindi mo pwedeng isuot yan at ipapakita mo yung ugali mo na yung mahihiya ang buong. Isipin mo na lang, kung yung si Miss Christy Ramos na yon, nagkataong foreigner, di lalong nagiba ang bayan natin. Sasabihin na ganyan kabasto sa mga Pilipino? Sa panayam namin kay Dan Palami sa telepono, bagamat patuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa isyong ito, mas pinag-iingat na raw niya ang kupunan sa kanilang mga kilos at galaw upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. We have taken measures to ensure that we are not placed in situations where things could be misinterpreted or things could be taken in wrongly. So in our preparations, for example, in the match yesterday, we had to make sure that everybody was dressed before we let the match commissioner come in. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga sangkot sa reklamo, pero sa microblogging site na Twitter, naglabas ng saloobin ang dalawa. Ayon sa chair ng Youth, Women and Family Relations sa Senado, iimbestigahan nila ang nasabing reklamo laban sa Ascals. Importante talaga pagka merong mga insidenteng naririnig na ganyan, na mabigyan lang ng sapat na atensyon para siguraduhin na number one, kung talagang nangyari yon, ay mabigyan ng hustisya. And number two, maging leksyon din to para sa ating lahat na malaman natin kung may mga kilos, may mga salita na hindi tama. Dagdag pa niya, bagamat may mga batas na nagbabawal sa ganitong mga kilos at gawain, mahirap pa rin kontrolin ang ugali ng mga tao. To a certain extent kasi, hindi mo naman din ma-legislate ang behavior, di ba? Kailangan lang yung policy, the policy of equality. Yun naman, nadadaan naman yun sa education and awareness. That to me is a big component. Suspensyon ang gustong maging parusa ni Christy Ramos kay Guirado at Moy. Pero dahil di umano'y walang ginawa ang ibang miyembro ng Philippine Ascals habang siya'y binabastos ng dalawa, kailangan daw managot ang buong koponan. Siguro ang minimum is suspension, no? Nakakalungkot yun talaga dahil... Of the team. Yes, okay? The players involved, but also the officials there. Okay? Because I feel they are also as liable as those who were inside. When you say suspension from what? From playing? From playing or being a member of the national team. No? Whether tanggalin na kayo dyan altogether, meaning you do not represent and you do not play for the national team. Na-imbestigahan na, so pinadala na ng mga sulat ng mga parties concerned
regarding para ma-explain nila yung side nila. Ang nag-submit pa lang yata ng statement yung fourth official who was present in the dugout at saka yung liaison officer who was also present in the dugout. Yung mga players na involved, binigyan sila ng, I think, 24 hours upon their arrival sa Maynila to submit their sworn statement. Pero giit ng pambansang koponan, kahit na may kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang miyembro nila, sinisikap pa rin nilang maipanalo ang kanilang bawat laban upang magdala ng karangalan sa bansa. It is our duty and it is our honor to represent the country. And the Philippine men's national team, or the ASCALs, will always be there to ensure that we make the country proud in how we play and how we act on and off the pitch, despite all these controversies. Sinasabing malaking responsibilidad ang nakaatang sa sinumang binigyang papel na kumatawan sa bansa. Inilagay sila sa pwesto hindi lang upang magbigay karangalan, kundi upang magsilbing magandang ehemplo sa bawat Pilipino. Sa mga pagkakataong nasasangkot sila sa kontrobersya, marapat lamang na mapatunayan nilang malinis ang kanilang konsensya. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nawahin ng tulong. Patay naman. Dihan na sila mo tulong nga patay na.